Dapat pwede. Dapat pwede. Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan. Dapat pwede. Dapat pwede. Magandang araw kaagapay, magandang araw kalende. Ako po muli si Antoinette Eduardo at kayo ay nakikinig sa 11th episode ng ating programang Dapat Pwede na mapapakinggan sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan niyo po muli kami ngayong umaga sa panibago na namang talakayan na ang layunin ay mas pangpalakasin ang kaalaman ng ating mga persons with disabilities at mabigyan rin kayo ng napapanahong updates patungkol sa proseso ng eleksyon, issue ng lipunan at iba pang impormasyon na makapagbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. Sa layunin na ito talaga namang mapapasabi ka na lang ng dapat pwede dahil palaging wagas at dalisay. Palagi rin po nating tatandaan na walang iwanan. Gusto rin po naming magpasalamat sa aming mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa mga suggestions, mga katanungan at clarificatory questions. Dahil po dito ay mas lalo pa nating na-improve ang quality ng ating show. Para naman po sa mga Organization of Persons with Disabilities at Civil Society Organizations sa Pilipinas na kasamang nakikinig ng episode natin ngayong umaga, na gustong lumahok sa ating mga proyekto para sa ating persons with disability at iba pang marginalized sector, pakicontact lamang po kami sa mga numero na ito. 0917-106-6265 para po yan sa Globe subscribers at 0920-266-0944 naman po para sa Smart subscribers. Maaring po kayong lumapit sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Para sa episode po natin ngayong umaga, siksik-liglig po ang ating guests. Makakasama natin sina Dr. Maureen Ava Mata, Sector Head ng Person with Disabilities and Senior Citizens ng Vulnerable Sectors Office ng Commission on Elections. Kasama rin po natin si Mr. Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition, Ms. Melinda Cruz, Electoral Board from Tangos 1 Elementary School in Navotas City, last May 9, 2022 national and local elections. Kasama rin po natin si Ms. Ember Parpa, ang Vice President ng Philippine National Association of Sign Language Interpreters. At si Ms. Christine Butay, ang Department Head ng Policy Research and Advocacy mula sa kabataang sama-samang lumalaban para sa inklusyon. At si Ms. Nicole Danielle Ajan Santos, ang Internal Officers ng Sangguniang Commission on Disability Inclusion. At kasama rin po natin si Ms. Maricar Mendoza, ang President ng Lente, Lyceum of the Philippines University College of Law Chapter. Para naman po sa ating Filipino Sign Language Interpreter, kasama rin po natin si Mr. Jimwell Jobson at si Judge Remy Mondia. Ilang linggo na mula nung natapos ang eleksyon, pero patuloy pa rin po ang pangangamusta ng miyembro at representante ng sektor upang malaman natin ang karanasan nila last election day. Batiin muna po natin ang ating mga guests sa araw na ito. Magandang umaga po, Doc Mau, Sir Benjo, Ms. Melinda, Ms. Ember, Ms. Christine, Ms. Nicole at Ms. Maricar. Napakarami po natin ngayong umaga. Masaya po kami na makasama po kayo ngayon sa ating episode. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga po. Good morning. Thank Good you very morning, much everyone. po. Hello Good morning po sa inyong po. lahat. At maraming salamat po sa binigay po ninyong oras para sa amin. So siguro po dahil napakarami natin ngayon, simulan na po natin ang ating usapan. Dahil sabi nga po natin, ilang linggo nang nakalipas ang ating eleksyon matapos ang ating halalan. Pero patuloy po ang ating pangangamusta para mas pa nating mapagbuti ang kung mga gagawin nating proyekto para sa mga susunod pa pong eleksyon. So kumustahan po tayo ngayon? Siguro para po sa ating lahat, para po sa lahat ng guests natin for this morning. Yung una ko pong katanungan para sa inyo,
kumusta po ang inyong election day experience? At sa inyo po bang obserbasyon, kumusta naman ang naging karanasan ng mga persons with disability na bumoto? Nagpatulong po ba sila sa kanilang mga kamag-anak o sa mga ED noong eleksyon? Siguro po unahin muna natin kay Ma'am Maureen. Go ahead, Ma'am Maureen. Bigla akong na no. Actually I voted early sa early voting. Pero sa araw ng eleksyon ako po ay nandito sa opisina ng Vulnerable Sectors Office at may mga tawag, may mga messages sa Facebook page namin regarding sa concerns, issues, and manifestations ng ating mga voters with disabilities and of course even our election field offices po. So, nandito po ako sa opisina ng mga araw na yon para sagutin o kung ano mga assistance ang po pwede namin ibigay from BSO. Okay, ma'am. So, yung mga nakuha po nating reports, kumusta naman po yung mga nakuha nating reports during election day? Meron po bang mga concerns patungkol po dito? Actually, marami, So, may isang nag-message at tinawagan kami dito dahil yung accessibility nga daw ng isang gymnasium or covered court dito sa NCR. Parang hindi nila alam kung saan yung dadaanan. So, nakipag-coordinate ako sa election officer at the same time sa DESO at agaran naman nilang ginawa ng paraan para mas maging accessible. Like, actually gumawa sila ng makeshift na rampa agad-agad doon. So, para masolusyonan kasi maraming naka-wheelchair na botante natin doon sa area na yon. So far, na-action na naman ito kaagad. Meron din naman sa ibang area naman regarding sa EAPP, sa mga support staff naman natin. So, hindi lamang ito sa mga voters, kundi mismo din sa mga nagsiserve. At the same time, mga election officers din natin na humihingi din ng mga tulong and assistance po sa atin. Yeah. Ayan. So, thank you very much, Ma'am Maureen, for the update po. Patungkol po doon sa mga na-receive natin na reports ng election day. Ma'am Melinda, kumusta naman po ang inyo pong election day experience, ma'am? At sa inyo po bang obserbasyon, kumusta naman ang naging karanasan ng ating persons with disability na bumoto? Go ahead, ma'am. Sa akin naman po, yung aking experience nung election day ay medyo masalimuot sa kadahilan ng sobrang umaga pa lang po ay napakarami na pong tao na nag-aabang. Isali na po natin yung mga poll watchers na hindi po kaagad nabigyan ng ID. Kaya po kami ayaw i-release sa amin yung aming BCM dahil kailangan na doon yung poll watchers ng bawat partido. Kasi para walang maging issue. Sabi po namin, bakit wala pa yung mga poll watchers? Ang sabi po nila, yung ID po na galing ng COMELEC ay hindi pa daw po nare-release. Yun. Doon pa lang po, kaya doon pa lang, umaga pa lang ay talagang napakasalimuot na ng aking experience sa lahat ng aking pag-upo, simula po nang ako'y naging guro. Itong eleksyon na to ang parang sobrang nahirapan po ako. Bukod sa sobrang dami ng taong bumoto, halos hindi na ho kami makakain. Okay. Yun po. At ang persons with disability naman, meron man po silang mga yung aming EAPP, yung Emergency Accessible Polling Place. Mm-hmm. Yun po yung nag-a-assist sa mga ating mga persons with disability, including yung ating mga seniors. Sila po yung umaakyat po dun sa polling place and then sila po yung kumukuha po nung kanilang voting para bumoto po sila. And then kinukuha po namin, syempre hindi po namin kilala yung mga taong yon, yung mga EAPP support staff. Hinihingan po namin sila ng proof na sila po yung nakatao doon para maibalik po sa amin ng eksakto sa oras kung ilan po yung kinuha nila sa aming balota. And then, may pangyayari din po kasi na yung katabi naming polling place ay hindi po naibalik yung balota sa kanila ng eksakto. Kasi siguro hindi po nila nahinga ng eksaktong information yung mga kaya parang hindi rin sila masyadong na bigyan ng hinabol pa nila yung nagbigay. Pero yung sa polling place naman po namin,
okay naman. Naibalik po lahat nung kinuha nilang mga balota. Yun po. Dun po ba sa inyo pong polling place, meron naman pong tumulong doon sa mga or nagpatulong po sa electoral board, walang kasamang kamag-anak sa inyo po nagpatulong na mga persons with disability na botante, Ma'am Melinda? Sa presinto po namin, wala pong persons with disability na bumoto roon kasi hindi na po sila umakyat. Nandun lang po Alright. sila sa assistance ng EAPP, yung aming mga support staff doon sa baba. Hindi na po sila umakyat. Yun po yung sinasabi ko na inakyat na lang sa amin ng Alright. 5 p.m. Yung na. ballot. Opo, yung balot, tsaka namin isinubo po doon sa na may cover po. Yun po. Thank you very much, Ma'am Melinda. Sir Benjo, ikaw naman po, kumusta naman po, sir, yung iyong pong experience nung nakaraang eleksyon? Sa obserbasyon niyo po, kumusta yung karanasan ng ating persons with disability sector, ng mga bumoto? At also, meron po bang nagpatulong sa kanila? Nagpatulong po ba sila sa kamag-anak o sa electoral board, Sir Benjo? Actually hindi naman ako umupo as a electoral board, pero we were at the TDC office that time the TDC leaders na hindi naman involved dun as electoral board. And then meron kaming lawyer from Lente nandun sa office to assist us lalo na dun sa mga queries sa mga questions na medyo legal. Of course masaya kasi maraming marami, pero as compared to previous elections ay ito yung pinakakonti na nakakonti yung report sa amin, yung mga nagtatanong siguro nakapag-prepare din naman tapos as to the question of meron kaming isang particular report hindi ko matandaan kung saan nanggaling na nagtatanong yung teacher kung papayagan niya ba hindi ko alam kung bakit hindi niya baka hindi na orient na mabuti kung papayagan ba na may kasama kasi yung isang illiterate actually hindi pa yung PWD so may ganun and then tapos marami rin yung kwento kagaya ng kwento ni Ma'am Melinda na talagang at least ngayon kasi this is the first time if I'm not mistaken na nagkaroon tayo ng parang assistance voters assistance for voters with VSO kaya maganda rin na ganitong practice and siguro dapat i-harness natin ito sa mga susunod pang election para naman inclusivity ay talagang nadilihan sa lahat ng ating mga would-be voters. Thank you very much, Sir Benjo. Sir Benjo, tungo naman po tayo kay Ma'am Ember Parpa. Kumusta po, Ma'am Ember, yung experience nung nakaraang election? Go ahead, Ma'am. Ako, maganda yung experience ko at I went home sa Negros and very smooth yung pag-vote ko. Very few lang kasi yung botante sa area kung saan ako na-belong. But, yung mga bumoto po, based on your observation, yung mga bumotong mga persons with disability, kumusta naman po doon? Okay po ba? Accessible po ba sa kanila yung polling place kung saan sila pwedeng bumoto? Actually, dun sa area ko, during sa time na nag-vote ako, wala akong nakitang person with disability na pero sa pag-observe ko sa place, kasi parang like automatic na sa akin to check, para hindi siya accessible kasi medyo elevated yung sa ground naman lahat, pero elevated yung area. And then hindi talaga makaakyat doon yung naka-wheelchair unless siguro kung itaas yung And for the deaf din naman, since yun talaga yung walang mga signages. Tapos ako nagtanong-tanong ako dun sa desk sa pagpasok mo and I asked them about kung may deaf na bubuto, sino yung may mag-assist ba o may tanong. Wala silang sagot sa akin. Sinungitan lang ako, parang like, parang nagmamarites siguro ako that time. Akala nagmamarites po, Nagtanong lang naman ako, what if wala, dead man lang, walang sagot. Okay, so based on your So, observation, ma'am, hindi siya masyado pang
person with disability friendly yung siguro hindi lang sila na-orient. May malaki ang feeling ko na parang may orientation pero baka hindi lang nakinig or baka may ibang nag-attend at hindi lang. Kasi nakita ko naman, I've been with the BSO, nakita ko yung kung paano sila nag-orient at in-invite nila bawat region at I'm sure wala silang na-miss na region. But I think hindi siguro lahat. May pina-attend lang at hindi na-echo. So, yun yung feeling ko kasi if naka-attend sila, may sasagot sila sa tanong ko. Kasi naka-attend ako nakita ko yung orientation nila. At siguro yun ang feeling ko lang. Thank you very much, Ma'am Ember, sa iyo pong pag-share ng iyong experience and observation. Ma'am Christine, hello po. Magandang umaga po muli, Ma'am Christine Butay. Hello po, good morning. Good morning. Kumusta naman po ang iyong experience nung nakaraang eleksyon nung May 9? At sa iyo pong obserbasyon, kumusta naman ang naging karanasan ng persons with disability? Yung mga bumoto po, kayo pong mga bumoto nung nakaraang eleksyon. Ito po ba, meron po ba kayong nag-assist sa inyong kamag-anak o yun po bang mga walang kamag-anak na kasama na assist po ng ating electoral board? Go ahead, ma'am. All in all po, maganda naman yung naging experience ko sa pagboto. In fact, usually, di ba, yung sabi nila, you need to go early sa presinto para mauna ka, ganyan. But ako, even though na ay pumunta ako sa presinto, pasado 8:00 na, I was really surprised na kahit marami yung tao, as in marami na talaga yung tao, pagdating ko doon sa area, since alam ko na rin kung saan yung presinto ko, I was very glad kasi meron ka agad sumalubong sa akin na mag-a-assist from my precinct, and then siguro more or wala pang 10 minuto, I entered the polling precinct already, then nag-start na ako mag-vote. Natapos po ako, very, very, very smooth po yung aking naging flow ng aking pagboto. And on the observation part naman, yung aming polling place, particularly the schools, medyo hindi siya ganun kaganda yung kondisyon ng school kasi nga gawa nga ng dinaanan po kami isa po ang Palawan, ang Puerto Princesa sa nahagip ni Bagyong Odette. So totally yung mga buildings hindi siya kinayang habulin na maayos ng DepEd. So there are polling places na medyo sira-sira yung mga bintana or parang kalat-kalat yung mga sa paligid, tapos yung bubong parang tuklap. So yung lahat ng init na ma-acquire sa taong pipila doon sa labas ng polling precinct, talagang sila na talagang bilad talaga sila sa init, particularly yung mga persons with disability. So nung nagtanong-tanong po ako sa federation namin dito, they have the same answer na ang naging struggle lang naman nila is hindi yung voting proper. Yung naging struggle nila is yung kanilang pagpila kasi meron dong isang, like for an instance, may isang polling precinct na ang persons with disability senior at ang PWD iisa ang kanilang presinto. So basically yung sitwasyon na yon lalong nagpahirap sa mga persons with disability kasi meron silang kasabay na supposed to be priority dapat sila. As for the APP naman, EAPP, parang meron ako mga nakausap na mga persons with disability na although orthopedic disability katulad ko, pero kaya pa naman nilang tumayo at maglakad kahit papaano, mas pinili nilang doon na lang bumoto sa kanilang designated talaga na presinto kasi mas hindi hassle, po. Opo, at saka nakikita ko sa kanila na they're very passionate sa pagboto, na gusto talaga nilang bantayan yung kanilang balota kasi di ba po sa EAPP meron parang pipirmahan na waiver tapos ang electoral board yung mag-aakyat doon sa papel
dun sa susubo dun sa BCM. So, all in all, okay naman po. Yung naging problema lang is yung mismong area at saka yung naiintindihan naman namin kasi nga kagagaling lang namin kay Odette. So, yun, successful naman, peaceful naman po. Okay. Maraming salamat, Ma'am Christine, for sharing your experience with us. Diretso naman po tayo kay Ma'am Nicole. Miss Nicole, go ahead po. How was your experience nung nakaraang election? Hello po. So, my election day experience made me feel very excited and hopeful for the country. In regards with availing voting assistance naman po, I was with my mom the whole duration since I have a history with getting too overwhelmed with my surroundings, especially when I'm with a big crowd, which may trigger a seizure episode. So she was just there to accompany me. Well, she actually voted as well. But my mom really took good care of me. And I'm grateful for that because she was, ganun po talaga siya. However, given that the disability that I have is a psychosocial disability and something that people wouldn't normally recognize as it's non-apparent, I was anxious and bothered by the fact that there were people who made parinig and asked why did my mom and I went in first when in fact there were in line for almost for more than an hour. So with all honesty, it's actually difficult to live in a country wherein most of the locals think that the only PWDs are those with visible disabilities. So I had my PWD ID ready pa just in case someone would cause a scene. But nevertheless, I'm still grateful for the officials in the voting site. Yung voting site ko po was President Corazon C. Aquino Elementary School in Quezon City. So as it is because of them that my election day experience went very smoothly po. Okay, thank you very much, Miss Nicole. So, when you voted, you were allowed to be accompanied by your mom. She was there with you the whole time. Yes po. That's good. Thank you very much, Miss Nicole, for sharing your experience with us. Thank you very much. Now we move forward with Miss Maricar. Siya po ay Lente President po ng LPU chapter. Hello, Miss Maricar. Good morning po sa'yo. Ayan, nakamute pa po yata yung microphone ni Miss Maricar. Medyo mahina po kasi yung ating signal dahil nga dito sa patuloy na pag-ulan. Siguro balikan na lang po natin si Miss Maricar para sa ating katanungan para sa kanya. Diretso muna po tayo kay Doc Mau. Doc Mau, ang tanong po namin para sa iyo po, ano po yung partikular na probisyon sa batas patungkol sa pag-avail ng assistors during election day ng mga persons with disabilities? A while ago, it was shared to us by Ms. Nicole, meron pong struggles doon po sa ating psychosocial disability at pati na rin po sa ibang disability. Ano po ba yung partikular na probisyon ng batas patungkol dito, no, Maureen? Yeah, actually, no, that's a very good question. No? Sa ating Republic Act number 10366, we all know it that it is the about establishing an accessible polling place here in the country. Nakasaad po yung assistor who are the people who can avail of assistors. Those who are persons with disabilities and senior citizens who are illiterate or physically unable to fill out their ballots are allowed, no, to have an assistor. And these assistors consist of either their family or relatives up to the 4th degree of consanguinity or affinity. Second, yung people you hold in confidence, like your personal assistants or nurse or caregiver. And then number 3, the electoral boards. Electoral boards for kung sa accessible polling place ka. Pagdating naman sa emergency accessible polling places, yung support staff, no? So, as long as they are of voting age and at the same time, yung first two kasi hanggang 3 times lang sila pwedeng mag-assist, no? Pero yung electoral board or our support staff can assist unlimited. So, kahit ilang beses, more than 3 times allowed lang. Yung concern yung kay Nicole, we all know naman na although she has a non-manifest disability, di ba, Nicole? And usually you have this concerns pag nasa big crowd, no? And sa disability sector kasi, hindi ko naman masasabing well-known, pero kasi aware kami about those
when you get panicky or for example, na overwhelmed kayo sa big crowds, no? Definitely, dapat meron talagang mag-a-assist sa inyo. Like, for example, your family na talagang like your mom or your dad or your guardian na makakapag-assist sa iyo. Po pwede naman yon. Pero yung nabanggit ko kanina, under Republic Act number 10366, yun ay kinary over natin, no, sa ating general instructions pagdating sa EAPP rin, which is the COMELEC Resolution number 10761. Yun nga lang, may disclaimer lang po ako, no. Yung nabanggit kasi ni Amber kanina, we really had trainings, no, since last year, even orientations for the support staff and electoral board. And we also had refresher, no, last May 3, no, para pahabol sa mga hindi nakahabol. Ang siguro tama rin yung naging observation ni Amber, may mga naka-attend pero we're expecting more, dapat 12,000, 15,000 who will be attending, no? Kasi we had it live stream via our Facebook page, and yung mga hindi naka-attend, they could watch it. And I've seen naman, lots of people watch it. Around 12,000 people watch it already, and they manifested that they watch it. Yun nga lang siguro, hindi siguro nila tinapos. Kasi ito yung mga add-ons. Dahil nung may pahabol kasing guidelines, no, na-approve via NBank, ito yung pwede na rin kasing bumoto. Nasa-segue lang ako, pwede na rin kasing bumoto that time ang mga assistors ng who are illiterate or who are physically unable to fill out their ballots. So their assistors are. So I hope kung hindi man nakarating ito, we're doing more of an improvement, ano? Parang ito yung more of progressive realization on all our parts. Kasi hindi naman din namin kaya. We need all of your help, no? It's really teamwork. Napaka-importante yan. So if we have more clarifications later, I get to answer it na lang mamaya. Thank you. Thank you, Doc Mau. Thank you, Doc. Ma'am Melinda, yung tanong ko naman po bilang si Ma'am Melinda po, electoral board na nung nakaraang eleksyon, nung May 9. Ma'am Melinda, ano naman po yung procedure? Pero alam ko po, yung nangyari noon, as you have mentioned a while ago, yung balota ay dinadala na lang from ground floor po, tama? Dahil second floor po kayo, tapos inaakyat na lang sa inyo. Pero ano po yung naging procedure niyo po noon? Ma'am Melinda, nung election day, paano nyo po nasigurado ng electoral board yung privacy ng pagboto ng ating persons with disability? Ma'am Melinda? Nakamute pa po yata kayo, Ma'am Melinda. Go ahead, Hello? ma'am. Yes. Nadinig. Okay na po? Yes, ma'am. Actually, hindi talaga masasabing 100% ng electoral board ang security or nung balota na binigay namin kasi di ba po nga ibababa po yun eh. Hindi namin at hindi rin naman namin kilala yung mga taong kinuha po nila na kumuha po ng balota sa amin. Actually, ang sabi lang sa amin is kuhanan ng form, may ID sila, kinuna namin sila na ito yung kumuha nung balota nung certain PWD na botante. Ganun po yung ginawa namin para ma-sure namin na maibalik po sa amin yung balota na kinuha po nila. Ma'am Melinda, I'm sorry to interrupt po. Meron pong electoral board doon po sa kung saan bumoboto yung ating persons with disability? Wala po. Wala po. Wala. Kasi nandoon lang po, ang electoral board ay consist of 3 po at nandoon po kami mismo sa polling place. So ang nandoon lang po ay mga support staff na EAPP. Sila po yung nag-a-assist lang po doon at umaakyat po sa amin para kuhanin yung magpakilala and then sabihin na meron, ito yung name na boboto na siya ay PWD, merong special, ganun po. Yun ang ilangatap. And then, syempre, sinisigurado namin na sila yung totoo. Totoo po sila talaga para hindi po tayo mapasukan ng mga flying voters. Kinukuhanan po namin sila ng proof, ID,
para ma-sure namin na may babalik po sa amin yung ano. May form po na ibibigay sa amin. Pipirmahan po namin and then may pipirma po din sila doon sa amin. Ganun Okay, po. so when it comes to Nakalagay din po sa privacy, minutes. okay, Apo. thank you very much, Ma'am Melinda. Pero pagdating po sa privacy, hindi po natin ma-assure ano po, na Siyempre po kasi binababa po nila yun Hindi Right. naman po natin nakikita yun kung anong Mhm. ginawa nila. Pero siguro naman, they are honest enough para hindi buksan po yun. Kasi nilalagay po namin siya sa folder. Naka-folder po yun. Tas ibababa po nila. Tigi isang folder po yun. Kung 3 po yung kinuha nila, 3 po yung folder na ilalagay po namin. Doon. Ma'am Maureen, sa bagay pong ito, ano po kaya yung dapat sanang nangyari? Yung dapat po ba may nagbabantay na electoral board doon po sa mismong pagboto po? Kasi yung privacy po ng walang magbabantay. Go ahead, ma'am. Yeah. Actually, ang procedure sa EAPP, ang tumatao talaga doon ay support staff. There's no electoral board dahil wala tayong VCM, no? So, ang ginagawa po, ina-explain sa baba kung sino yung gustong bumoto, binibigyan muna ng options yung mga voters natin. Dapat ganon. And then, if they get to say yes, na doon boboto sa EAP, magsasign sila ng authorization form at they will get the ID, no? So, itong authorization form, iaakyat ng ating support staff, EAP support staff, Bitbit ang expandable envelope. Hindi po siya folder. Expandable envelope po. Kung ilan yung Bitbit na authorization form that's ID, dadalhin sa polling center or dun sa regular polling precinct. Kung saan dapat kukunin yung mga balot. At yun ay titignan. Bibilangin yun. Titignan sa EDCVL ng electoral board. Nandoon ba? So, imamatch yun. Yung authorization form po na iyon na nabigyan ng balota, i-attach yun sa minutes. Kasi isusulat dapat ng electoral board chairperson. Ilang authorization form ito. At isusulat doon ilang authorization form at ilang balota ang naibigay doon sa tao. Ilalagay yung balota na yon sa expandable envelope. Hindi po dapat siya sa folder. It should be in an expandable envelope at isasarado. Yun po dapat. At ibababa po yun. Kasi pagbaba, bubuksan po yun, sisiyasatin po ng support staff na naiwan doon yung balota. Kung may something ba doon and bibilangin din. Pag ibibigay po sa botante natin doon, i-check din dapat ng voter kung okay ba yung balota na yon. And then that's the time that they will proceed filling out their ballots. Yun po yung tamang procedure dapat natin doon. To ensure the confidentiality and the security of the ballot talaga. Thank you very much, Ma'am Mauv. Maraming salamat po. Si Ma'am Ember, Ma'am, kumusta naman po yung sa pinuntahan mo pong voting center? Meron po bang assistance desk specifically para sa mga persons with disability? But partly nasagot mo na po siya kanina, pero meron po ba tayong assistance desk dun sa binotohan mo po sa voting center? Go ahead, ma'am. May assistance desk sila, pero I think hindi lang siya specific sa persons with disability. Kasi doon halos lahat doon pumupunta kung may tanong. So hindi ko siya masabi na for persons with disability lang siya. Kasi yun lang nilapitan ko rin at tinanong So meron silang assistance desk, pero I don't think para sa lahat. Para sa lahat for all voters. Voters. Ano po? Ma'am Christine, noon pong pagpasok mo naman po sa voting center kung saan ka bumoto, sabi mo nga po, meron sa yung nag-assist upon entering the gate of the school, meron na agad sa yung lumapit. Ito po ba ay meron ka po bang kasamang assistor nung panahon na yun? Actually po, nung bumoto ako, lagi kaming sabay ng parents ko bumoto and it so happened na yung precinct ko is the same with my mom's precinct. So, okay. So basically, pagka bumoboto, hindi na ako nag-worry kasi kung saan ako boboto, doon din siya. And siguro nung na-realize ko while doing the procedure po nung pagboto, na-realize ko na naging isa siguro sa mga reason kung bakit naging easier for me to vote lagi kasi I've been actively participating bumoto since
presidential election pa noong 2010. So parang isa yun sa mga kinoconsider ko na bagay na wala akong election na in-skip, yung presidential at midterm elections, lagi akong nagpa-participate, bumoboto ako. So parang kapag may botohan, I'm already familiar na kung saan ako presinto naka-assign, ganyan. So and plus factor na rin po siguro na yung naging yung mga Board of Election Inspector doon is familiar na to me kasi since I am the association president of PWD before sa barangay namin. So we are both familiar na with each other. So nung nakita nila ako, nilapitan ka agad nila ako and ask me anong gagawin, anong kailangan ko, ganyan. So parang ang feeling ko I am a regular voter lang during that time kasi sobrang smooth lang talaga. Wala akong na experience so far na hassle sa tatlong presidential election na binotohan ko. Yan po. Thank you very much, Miss Christine. Miss Nicole, sa iyo pong experience, meron po ba tayong sapat na signages o guide para sa mga persons with disability, yung mga voting centers? Yung mismo pong voting center kung saan ka bumoto at polling place, meron po bang enough signages para mag-guide ang ating persons with disability sa kanilang pagboto? Honestly po, wala po akong napansin na assistance desk specifically for PWDs, and yung signages naman po, parang wala rin po ako napansin na makakatulong po talaga for PWDs. So, on that part po, parang hindi inclusive. So, ayun po, parang nakulangan lang po ako sa signages kasi paano po yung, let's say, blind po, ganyan. Wala po talaga makapag-assist sa kanila. Kahit naman po, parang, ayun po mahirap din po talaga on our part kasi kulang nga po. Okay, so parang kung mapapansin po natin, hindi pare-pareho ano po yung naging experience. Merong voting centers na there are enough support o merong guide na tutulong, pero meron ding voting centers na hindi sapat ang guide na nakukuha, yung guidance na nakukuha doon sa voting center. So, hindi po siya pare-pareho. Ano po, base dito sa pag-uusap natin. Siguro, tanungin din po natin si Sir Benjo. Sir Benjo, doon sa voting center po kung saan ka bumoto, kumusta naman po? Enough po ba yung signages o guide para sa mga persons with disability na boboto? Ito po ba ay inclusive yung naging experience para sa ating persons with disability based on your observation? Sir Benjo, go ahead po. Sir Benjo, nakamute ka po yata? Sorry. I think so. Kasi actually, yung school ay composed of 2 barangays, no? So yung DESO ay talagang very active, no? Umiikot yung DESO. And then meron tayong booth doon, no? Merong booth, no? Pagpasok mo doon, no? Na may signage, no? Pareho, no? For this barangay and then the other barangay, no? And then pag in-approach mo yung table, no, sasamahan tayo, no, ng mga support staff natin doon, ng mga teachers, no. And then inayos din naman nila, no, naging maayos din naman pati yung pag-asaayos, no, ng ating mga polling precincts, no. So ibig sabihin, no, hindi na talaga. Well, anyway, ang maganda doon, no, yung school kasi na pinagbotohan ko, yung Santa Quitera Elementary School, parang mataas na yung no, mataas na yung dalawang palapag no. So, yun lang, no, parang may isang building lang siya na 3 palapag pero di na yata ginamit, no. So, doon lang, no. So most of the voters talaga doon lang, no, sa ground floor. At mga kumasya naman, no, kaya hindi masyadong naging malaking issue yan, no. Kasi I remember yung nanay ko kasi medyo 70 na, no, nahihirapan na rin. Magkasama kami dun sa presinto, no. In fact, hindi ko nga alam no, na bumoto na yung nanay ko, no. Paglabas ko nung patapos na ako, nag-insert na ako ng balota ko, tsaka ako nakita yung nanay ko nakapila na doon, no. Ibig sabihin she can manage, no, kahit medyo may edad na, nahihirapan na rin maglakad, no.
So ayun, no, hinintay ko na lang at hinitid ko pa uwi, no, kasi galing siya sa bahay namin, ako galing sa office ng TDC nung ako'y bumoto. So ibig sabihin, pwedeng diskartehan no, doon sa local level, no, sa mga eskwelahan, sa mga DESO, no, kinakailangan lang talaga maging maayos, no, yung coordination ng lahat, no, ng mga tao, no, sa paghanda pa lang, no, doon sa elections natin. Thank you very much, Sir Benjo. Thank you very much po for sharing your experience with us. Siguro tanong ko lang po kay Ma'am Maureen, yung pong na-share po sa atin with regards to the signages and guide. Kasi po merong mga voting centers po tayo na hindi daw po enough yung signages and guides. Ano po yung nakikita natin na steps o current pwede natin gawin sa bagay na ito na solusyon, Ma'am Maureen? Yeah, siguro, ano ba? VSO prepared those signages way back pa, no? Siguro yung dahil COVID, nagka-pandemic tayo, yung delivery din lang. So, ang ginawa din naman ng mga local offices natin, gumawa sila ng diskarte, no? Para mas maging inclusive, quote unquote, no? Sabi ko nga, hindi man lahat nagawa o nagampanan. Moving forward tayo, no, we have to ensure na earlier talaga, mas maagang ibibigay talaga itong mga ganitong bagay. Kasi imagine niyo kung lahat galing pa sa Metro Manila at yung delivery, shipping kasi, no, pag-ship as far as Mindanao, no, yung far-flung areas. So imagine niyo how many voting centers ito, 36,000 plus voting centers. How many EAPP we have? 2,000 plus voting centers na merong emergency accessible polling places. How many accessible polling places we have? About 5,000 plus. So hindi ganoon kadali ang logistics. So we really have to, I guess, take more time, no? Para mas mapaaga, mas makarating, no? At ano yung mga strategies na pwede natin gawin. And going back, may itatanong lang po ako, no, sa Voters Assistance Desk, I guess hindi lahat ng mga voting centers ay may Voters Assistance Desk specifically for persons with disabilities. Kanya-kanyang diskarte ito. Who manned? Sino ba ang nagman ng Voters Assistance Desk na ito? I guess hindi kasi sa end namin. Siguro may kulang din siguro sa amin, pero kung sino man yung nagbantay na atasang magbantay doon, I guess we need to meet halfway, no? Para malaman din nila, hindi kasi kami palagi nagre-reach out, dapat we have to communicate, coordinate properly para iilan lang po din kami dito sa office, 6 lamang po kami dito sa opisina para i-man all over the Philippines. And I guess if that certain organization or kung sino man ang nagmaman doon, we have to work closely, coordinate well para mas makapag-provide tayo ng mas maaga tamang impormasyon sa ating mga vulnerableng sektor, particularly sa persons with disabilities. Thank you very much, Ms. Mau. So proper coordination po, among everyone. Thank you very much, Ms. Mau, for answering our question. So sa ngayon po, yan po ay first part pa lang, mga kaagapay at kalente ng ating episode ngayong umaga, pero narinig naman natin siksik, liglig ang ating pag-uusap at pati na rin ang ating mga guests. Maraming salamat po sa ating mga nakasamang panauhin ngayong umaga, Doc Mau, Sir Benjo, Miss Ember, Miss Melinda, Miss Christine, Miss Nicole, at Miss Maricar. Pati na rin sa ating sign language interpreter sa kasama natin ngayon, si Sir Jimwell, at mamaya po makakasama rin natin si Judge Remy. Ang ating palabas ay hindi lamang po nabuo para mag-focus sa usaping eleksyon. Gusto rin nating magbigay ng pansin sa accessibility ng impormasyon para sa ating vulnerable sectors. Hangad ng programa na maging tulay upang makatulong sa pagsulong ng advokasya patungkol sa disability inclusion. Kaya naman, kung mayroon kayong mga katanungan, pa-shout out at mga suggestions para sa programa, paki-contact lamang po kami sa numero na ito, 0917-106-6265, at pwede rin po kayong mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Hindi pa po tapos ang ating programa, kapit lang po at magbabalik kami para sa sunod na parte ng Dapat Pwede. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks?
Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dapat pwede! Dapat pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FABC Radio TV. Walang iwanan, dapat pwede! Dapat pwede! Magandang umaga po muli sa inyo mga kaagapay at ang programang ito ay nabuo dahil sa pakikipagtulungan ng Lente at napapakinggan po tayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company o FEBC Radio TV nationwide mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngayon po kasama pa rin po natin ang ating special guest ngayong umaga si Ms. Maureen, Mr. Benjo, Ms. Melinda, Mr. Ember, Ms. Christine, Ms. Nicole at si Ms. Maricar. At kasama rin po natin si Judge Remy, ang ating pong sign language interpreter for this part. Magandang umaga po muli po sa inyong lahat. Sa ngayon po, ang usapan po natin ay ano po ang inyong mga komento at rekomendasyon patungkol sa kasalukuyang estado ng Assistance at Election Day. Siguro po simulan po natin. Go ahead, Ms. Maricar. Ako siguro based sa personal experience ko when I voted nitong nakarang election and also based sa reports na nakarating sa akin since ako nga yung chapter head ng Lyceum and sa akin sinesend yung mga reports para isend sa RDO. So I can see naman, I was able to see naman yung efforts ng electoral board as well as the DESO and yung mga support staff sa voting centers. Kaya lang talaga may mga instances na siguro yung mas organized na implementation nung rules, nung protocols na para sa PWDs kasi may mga instances talaga na kahit although this does not apply to all voting centers naman, may mga reports lang na nakarating sa akin na kahit electoral board, tsaka yung mga assessors, meron silang medyo konti lang naman, minimal na non-compliance with the rules. Kaya mas naging medyo magulo and medyo mahirap pa rin dun sa mga PWDs yung pagboto. Pero I saw naman sa ibang voting centers, I would also want to commend yung electoral board kasi I saw na they sorted to other alternatives para mas mapadali yung pagboto ng PWDs and also para ma-remedy yung problems na na-encounter nila. So siguro as for suggestion or recommendation, mas organized na implementation lang nung rules. So yun lang po. Thank you. Ngayon po, magtungo naman tayo kay Doc Mau. Ngayon pong narinig po natin yung recommendations and comments ng mga kasama din po natin ngayong special guest. And also, based din po sa experience nung nakaraang eleksyon, ano po yung pinaplano po ng COMELEC, BSO, para mas lalo pang maging maganda at maisaayos ang voting experience ng ating mga persons with disability? Go ahead, ma'am. Doc? Yeah, okay. Actually, before COMELEC, I was also a Lente volunteer monitoring all the elections, Ngayon lang po, first time akong nandito sa COMELEC to be behind the scenes and observe from outside of the box. So ano ba yung plano, Napakaganda po ng mga comments, suggestions, and recommendations ninyo at malaking tulong ito para sa aming policy improvement dito sa COMELEC, In fairness naman po sa COMELEC, may mga nagawa naman po tayo. At the same time, ang ating mga election field officers po ay nag-re-strategize o gumawa sila ng diskarte nila
para hindi ko naman sinasabing maitawid, para ma-ensure na makaboto yung ating mga persons with disabilities. Ganun din ang ating electoral board at mga AYAP support staff po. Alam po natin yung hirap na nangyari. So moving forward po tayo, napaka-importante po talaga ang coordination with all the stakeholders, katulad po ng ganitong ginagawa natin. Kung sa tingin ninyo kami nagkulang, mag-reach out po kayo. Mangulit po kayo sa amin. Kasi nandito lang naman po kami. Alam niyo po ang aming email, vso@comelec.gov.ph. We have a Facebook page, Comelec Vulnerable Sectors Office. Feel free to send us a message po para po kami ay inyong, kung may gusto po kayong itanong, any clarifications, o gusto niyo pong mag-set ng meeting with us, we are here to support you. Ang Comelec po, dahil may VSO na po tayo, hindi ko naman po sinasabing agad-agad, marami pong kailangan din nating tignan, Hindi po pwedeng, kung ano yung gusto ninyo, yun kaagad. Kailangan po natin pag-usapan. So, pag may mga trainings po tayo, guys, please, pag may request for trainings, orientations, like we're doing sensitivity and awareness orientation for all the stakeholders, attend po tayo, It's pwede po siyang panoorin for free sa ating Facebook page. Pag may mga trainings po for magsaserve sa eleksyon, wag po tayong umasa na hindi naman ako magsaserve. Ganito naman po. Kasi malaking bagay po natitignan natin sa lahat ng anggulo, Yung pag-attend ng trainings, meron po kasing mga details na hindi nasasabi sa mga briefings natin. Baka nandoon, Alam po yan ng ibang mga kasama natin. At moving forward, sabi ko nga, kung matutuloy man ang barangay SK election po ngayong December, so tuloy-tuloy na po, wag po tayong kung kailan yung mismong araw na eleksyon o yung nalalapit na po, doon lang po tayo kumilos. Dapat po ngayon pa lang, kumilos na po tayo. Kasi yung boses po ng ating sektor ay pinapahalagahan po natin para kung ano man yung rekomendasyon o suhestyon niyo, kaya po natin gawaan ng paraan. Kasi pag malapit na po ito, hindi na po talaga namin usually, dahil may mga financial constraints, may logistical constraints po ito. Hindi po agad-agad na gano'n. At the same time po, pag may sa tingin natin hindi natin alam, huwag mahihiyang magtanong. Diba? Sabi nga dun sa commercial, huwag po tayo mahihiyang magtanong. Hindi naman po kami nangangain. Kahit kami po, hindi rin po kami mahihiyang magtanong sa inyo. At nakakatuwa po, nandito si Benjo sa Teachers for Dignity po. And of course, our electoral board, our sign language interpreters, and other organizations. And of course, Lente, para po i-bridge po natin ito at yung mga gaps na alam nating nandiyan pa rin po. Always po, sabi ko nga, reasonable accommodation po, progressive realization po. Hindi po natin kayang 100% agad-agad. So tulong po, teamwork po ang kailangan natin sa natin. Thank you. Thank you very much, Doc Mau. Thank you very much po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat na nakasama namin ngayong umaga. Marami po tayong natutunan, marami po tayong nag-gather ng mga information which are quite relevant and talagang kailangan po nating malaman para sa mga susunod na eleksyon, mas pang maging inclusive para sa ating persons with disability sector. Muli po, maraming salamat Doc Mau, Sir Benjo, Miss Ember, Miss Melinda, Miss Christine, Miss Nicole at Miss Maricar. Maraming salamat din po sa ating Filipino Sign Language interpreters ngayong umaga na sina Sir Jimwell Jobson at Judge Remy Mondia. Marami tayong natutunan sa episode na ito. Sana'y magamit po natin ang mga impormasyong ito para mas lalong maisulong ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ng ating mga persons with disabilities. Muli po, bago matapos ang episode na ito, nais po naming anyayahan ang ating iba't ibang organisasyon of person with disabilities at civil society organizations sa Pilipinas na kasamang nakinig ng episode natin ngayong umaga na gustong sumali sa ating mga proyekto para sa ating mga persons with disabilities at iba pang marginalized sector ngayong eleksyon. Para po dito ay maaari nyo kaming makontak sa numerong ito, 0917-106-6265. Maaari niyo rin po kaming kontakin sa Facebook page ng FEBC Radio TV at ng Lente Philippines. Mula po sa buong pangkat ng Dapat Pwede na umalalay sa atin sa loob ng isang oras at ang buong angkat
o pangkat ng ating production team, muli po ako si Antoinette Eduardo. Tandaan, tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, mapapanood ang programang Dapat, Pwede, Palaging Wagas at Dalisay. Maraming salamat po. Dapat Pwede! Dapat Pwede! Programang nagtataas ng kalinangan at kaalaman patungkol sa proseso ng eleksyon at disability inclusion kasama ang Legal Network for Truthful Elections. Dito lang sa FEBC Radio TV. Walang iwanan, Dapat Pwede! Dapat Pwede!